So mga beshi, so ngayon tuturuan ko kayo paano pagkuha ng inyong blood sugar level or blood glucose level. So may dalawang way paano pagkuha ng inyong blood sugar test. First is FBS or fasting blood sugar test. So sa fasting blood sugar test, kailangan 12 hours na walang laman ang inyong tiyan. So, di ba pag kukuha nga tayo ng medical, ina-advise tayo na 7 p.m. to 7 a.m. kailangan hindi tayo kakain ng kahit ano. Kasi nga, fasting blood sugar test. So, kapag ikaw kumain sa loob ng 12 hours na yan, is pababalikin ka rin. Hindi ka nila kukuhanan. Kasi nga, naka-fasting. Kailangan walang laman yung tiyan mo. Diba? Kaya useless lang. Sasayang ka lang pamasahe. So, ang normal range ng fasting or FBS test is 70 to 100 mgdl. So, kapag nag-101, pre-diabetic ka na. 101 to 125, pre-diabetic. Kapag 126 to 200 or above, 126 above, so ibig sabihin diabetic ka. So, kailangan i-maintain mo lang yung blood sugar test sa katawan. Kasi ang ating blood sugar test, ang normal is 70 to 100. Yun lang. Pag FBS yan. So, may isa pang option ng pagkuha ng blood sugar test. So, yan ang tuturo ko sa inyo ngayon. RBS or Random Blood Sugar Test. So, sa Random Blood Sugar Test, kahit 1 hour, after 1 hour ka bago kumuha ng inyong blood sugar test, okay lang naman. So, walang problema doon kasi nga random. So, hindi tulad ng fasting na kailangan 12 hours na walang laman yung tiyan mo. So, nung nag-aaral ako ng basic nursing, so mga 30 minutes lang yata bago yung pagkuha namin ng blood sugar namin. 30 minutes lang katatapos lang namin kumain nun. So, after 30 minutes, nag-random test na kami, nag-random blood sugar test. So, okay lang din naman. Sabi nung nagtuturo sa amin. So, ayan, kinuha na namin isa-isa yung blood sugar. Ang normal range kapag RBS o random blood sugar test is 70 to 140. So, yun ang normal 70 to 140. Normal yan. So, kapag nag-141 to 200 sa random blood sugar test is pre-diabetic na yon. So, hinay-hinay na tayo sa pagkakain natin ng mga matatamis or kung ano pa man na pwedeng tumaas ang ating blood sugar test. So, kapag nag-200 above na. So, ibig sabihin, diabetic ka na. So, mag-start na tayo sa ating pagtuturo kung paano pagkuha ng ating RBS or Random Blood Sugar Test. So, yung mga kailangan natin. So, ang gamit namin dito is one touch. Ayan, one touch. So, ayan. Siyempre, kailangan mayroon kang alcohol. Mag-alcohol ka. So, sarili ko lang naman yung kukanan ko. Kaya, hindi ko na kailangan ng gloves. Gloves, hindi na kailangan. So, syempre, cotton. Cotton. So, eto yung ating iba pang gagamitin sa eto. Yan. Ito yung test strip nito. Yan. Yan. Test strip. Medyo malabo. Yan. Tapos, ito. Ito yung magmumonitor ng ating blood sugar. Puro one touch yan. Ito yung karayom yan. Tatanggalin mo yan. Yung karayom na yan. Ayan. Ayan, karayom yan. Pag tinanggal mo yung ulo na yan. Tapos yan. Puro one touch. So, dito, makikita mo dyan, may number yan. Ayan, may number. Medyo malabo lang. Pero may number yan dyan. So, ibig sabihin ng mga number na yan is kung gaano kalalim mo
gustong itusok yung karayom na ilalagay mo dito sa loob. Sa'yo or sa pasyente mo. Ayan, ang level nito is hanggang 9. So, ang pinakasagad niya is number 9. Kaso kapag number 9 naman ang ginamit mong karayom is, ano yun, baka mag-overflow naman na masyado yung dugo nun. So, ayaw naman natin nun, di ba? So, pwede na ang level 4. Tsaka pag level 9, masyadong masakit na yun. Di ba? So, number 4, okay na yan. So, first na gagawin natin is mag-alcohol. Diba? Ayan. Siyempre, imamassage mo muna yung ano mo, daliri mo. Massage. Para yung dugo natin ay maging perfect. So, ayan. Eto, yung monitor na to is kailangan bago mo siya ilagay yung strip na to, bago mo ilagay yung strip, is kailangan may natusok mo na yung daliri mo. Kasi may tunog, magbibip to eh. So, kailangan pag-bip, i-insert mo na yung blood dito. Dito mo i-insert yung blood. Ang pag-insert niyan, eto, sa mismong, yan, dyan mo i-insert yan ha. Ayan o, ganyan, ganyan, papasok mo yan dyan. Tapos, yung blood eto, dyan mo parang isasahod yung blood mo. Medyo malabo lang yung camera ko. Diyan mo ipapasok yung blood. Siyempre, konti lang naman, no? Huwag mo namang i-over na ipa-flow yung blood dyan. Kasi, mag-e-error. So, mag-start na tayo. So, eto, ang pagbukas nito ng one touch is, tatanggalin mo dyan. Ayan, tanggalin mo to. Kasi may dating karayom dito. Ayan, dating karayom. So, tatanggalin natin yan. Dahan-dahan lang para di ka matusok. So, eto naman, syempre, tanggalin natin ang ulo niyan. Ayan o, bunutin lang natin yan, ikot natin. O, ayan na, tanggal na, diba? So, ayan yung karayom. O, may karayom yan dyan. Ayan, yung karayom maliit. Ayan. And then, insert natin yan dito. O, lagay lang natin dyan. Tapos, huwag mo nang idiin kasi baka matusok ka ng karayom na maliit na yan. Ayan, may maliit na karayom yan dyan eh. Ayan o. May maliit na karayom. So, huwag mo nang idiin siya. Ito ang ipangdidiin mo. Ayan. Hilahin mo lang to, i-push mo lang pababa. Ayan, push pababa. Ayan, maglalak na yan. Automatic yan, maglalak na. So, eto, ibalik natin, syempre. Ayan, pang cover. Kasi kung hindi mo ibabalik yan, pag pinrest mo to, baka madiin masyado yung karayom. So, parang pang support to. Tapos, kapag mag-i-start ka na, ayan, naka number 4, diba? Iikot mo yan, rotate mo. Ayan, may mga numbers yan. Ayan. So, number 4 lang para hindi ganong kalalim yung tusok. Kasi kapag isinagad mo number 9, magpo-flow ng napakarami yung dugo. Diba? Ayaw naman natin mangyari yan. Tsaka malalim ang tusok ng number 9. So, number 4 lang tayo. Kapag magtutusok ka na, ito lang ipipress mo. Yan, pindutin mo yan. Siyempre, didikit mo yan sa daliri, no? Kung saan mo gusto itusok. Bahala ka kung saan dyan. Ayan. Ito lang ipipress mo. Ito, pang-press para pumasok ng husto yung etong nasa baba, pang-press para pumasok ng husto yung karayom, yung in-insert mo. Ito naman, pang-press kapag itutusok mo na sa daliri mo. Okay? Siyempre, mag-alcohol tayo uli. So, pasensya nyo na, medyo pangit ako mag-explain. Kasi, hindi, kahit na nagbablog-vlog ako, hindi talaga ako sanay magsalita-salita. Siyempre, yung alcohol, anahan natin yung ating bulak. Ayan. And then, dito ko siya ipipress. Ayan, press. Ayan, naka number 4 yan. Tusok lang natin, didikit natin yung kamay natin dyan. Ayan.
Didikit natin. Tapos ito, ipapress natin. Press. Ow! Ang sakit. And then, ayan na. O, palabasin natin yung dugo. Ayan. Insert na natin siya dito. Ayan, insert. Pag-insert. Ayan, pag-insert. Baliktad. Hindi ko kasi makita. Ayan. Itong i-insert mo ha. Kapag baliktad nilagay mo, mag-error yan. Sayang lang. Ayan. Tapos, ayan yan. Magsa-sounds yan. Bibip. Antayin mo lang. Antayin mo. Ayan, okay na yan. Ibig sabihin yan, okay na yan. Pag may ganyan. So, insert na natin yung blood. Dito. Okay, yan na. Ayan. Sakto lang yung blood. So, ang aking blood sugar is 104. So, normal lang ang ating blood sugar level. RBS ang tawag dito, or Random Blood Sugar Test. So, ganun lang yung pagkuha ng inyong blood sugar test. So, syempre, lagyan na natin siya ng cotton. Yan, 104. So, ganun lang naman yung pagkuha ng ating blood sugar. So, pwede ka naman kumuha ng blood sugar test nang hindi nagpa-fasting. So, ayan. Tinanggal ko na siya. So, normal ang ating blood sugar test sa RBS or Random Blood Sugar Test. So, ganun lang po ang pagkuha ng blood sugar test. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Natakot ako. Ano, dumudugo pa. So, i-press lang natin siya ng alcohol. So, ganito yung ginagawa ko sa inaalagaan namin. Kinukuha na ko lagi siya ng blood sugar test. Kasi medyo may edad na siya. Dahil 88 years old na yung inaalagaan namin na pasyente. Kailangan lang may mga gamit kang ganyan. Sa pangkuha. Kapag may ganito ka, maganda. Kasi lagi mong machi-check kung ano yung blood sugar test mo. So, yung pasyente namin, alternate lang yung pagkuha namin, MWF. Hindi naman araw-araw. Pero kapag mataas yung sugar niya, so kailangan namin siyang kuwanan lagi. Maya. Hindi man, maya. Hanggang sa bumaba yung blood sugar niya. So, thank you for watching, guys. Bye-bye.